Ang Thomas ng pelikula ay nakatakda sa hinaharap. Lihim ang ating mundo. Inaatake ng isang misteryosong puwersa na ginagawang mas balisa ang mga tao araw-araw. Dahil sa pagkabalisa, ang ilusyon ng internasyonal na gulat, kilala bilang emergency, ay malikhain. Ito ay nag-udyok sa mga mamamayan na may takot na may masamang mangyari, na siya namang gulo sa ekonomiya at iba pang salik. Lagang ang mundo. Ulila na si Rainy, na mahilig magbasa at mag-enjoy sa sarili niyang kumpanya. Gusto niyang makipagkaibigan, pero pinagtatawanan siya ng mga bata sa ampunan. Para sa pagiging matalino, madalas siyang nakakaramdam ng out of place. Most kasi yung iba hindi kalahating kasing talino niya. Ang tanging mentor niya ay ang kanyang guro sa wikang lalaki, Miss Parumal. Isang araw ipinakita niya sa kanya ang isang patalastas tungkol sa isang pagsubok, kung saan ang mga nanalo ay iginawad ng isang scholarship upang pumasok sa isang prestihiyosong paaralan. Tinawag ang Boatwright Academy. Noon pa man ay gustong sumakay ni Rainy, ngunit nagdududa siya sa kanyang sariling kakayahan. Paniniguro sa kanya ni Miss Paraman na siya ang magiging pinakakarapat-dapat out sa lahat ng attentions ng pagsubok. Kinaumagahan ay dumating siya para sunduin siya. Pagkatapos ay nagmaneho sila sa bulwagan ng pagsusulit at naghiwalay. Pagkatapos ng yakap, maraming bata sa tabi niya ang dumating para kumuha ng pagsusulit. Number 2 ang examiner nila. Isang kakaibang ngunit mahigpit na babae, na nagtuturo sa kanila kung ano ang maaari at hindi nila magagawa. Tumingin si Rainy sa unang tanong. Tatanungin mo ba siya kung siya may pagkakataong makatipid ng isa lamang sa pagitan ng isang elepante at isang llama? Bumabagsak mula sa taas. Sino ang ililigtas niya? Sagot ni Rainy na ililigtas niya ang elepante. Bumagsak ang mga llama at pareho silang mabubuhay. At umaasa na maaari itong masira. Matapos sagutin ang ilang ganoong katanungan, na may mga sagot na may kaugnayan sa pakikiramay, he reaches the last one that asks him kung matapang ba siya. Ang tag-ulan ay nangangailangan ng oras upang isipin ito, at mga sagot na gusto niyang isipin. Hinihiling sa kanila ng numerong 2 na ihulog ang kanilang mga lapis. Binibigyan niya ng marka ang mga papel habang matiyagang naghihintay ang mga estudyante. Pagkatapos ng pagtatapos, ipinaalam niya sa kanila na ang mga mag-aaral na pumasa sa pagsusulit na ito ay tatanggapin sa ikalawang yugto ng pagsusulit. Dapat silang magulat sa isang gusali sa susunod na block, at eksaktong 1 PM. Binibigyang diin din niya na pinapayagan lamang silang magdala ng isang lapis at pambura sa gawain. Kapag tinanong siya ni Rainy kung bibigyan sila ng mga sharpener kung sakaling masira ang lead, sagot niya na makukuha nila ang lahat ng kailangan para sa gawain. Pagkatapos ay binasa niya ang listahan ng mga estudyanteng nakapasa. Pangalan lang ni Rainy ang nakalagay. Lahat ng iba ay nabigo na umalis sa lugar habang umuulan. Pumunta sa susunod na bulwagan ng pagsusulit. Habang naglalakad sa loob, isang babaeng nauna sa kanya na nagngangalang Rhonda. Hindi sinasadyang nahulog ang kanyang lapis sa isang sewer drain. Iniwan siya ng kaibigan ni Rhonda at pumasok sa loob. But Rainy offer para tulungan siya. May ilang minuto na lang sila bago magsimula ang pagsusulit, kaya hinati niya ang kanyang lapis sa 2, at iniabot ang kalahati sa kanya. Confident na may ibibigay na sharpener sa loob. Nagpapahayag siya ng pasasalamat, at nag-aalok na ipakita sa kanya ang mga sagot sa panahon ng pagsusulit. Ngunit tinanggihan ni Rainy ang alok. Sa bulwagan ng pagsusulit, numero 2, paliwanag sa kanila na sino mang nagsasalita sa panahon ng pagsusulit, tatanggalin. Idinagdag din niya na ang pagsubok ay magiging mahaba at mahirap. Lumaki ang isang batang babae sa komento, at disqualified sa paggawa ng ingay. Nagtaas ng kamay si Rainy, and gestures na kailangan niyang patalasin ang lapis niya. Naiintindihan ng numero 2 at pinapayagan siyang gawin ito. Sa wakas ay magsisimula na ang pagsubok at ilang segundo na lang. Isang batang lalaki ang tumakas. Sumisigaw na hindi niya magagawa ito. Nakatuon si Rainy sa mga tanong, which are too hard para intindihin niya. Karamihan sa mga ito ay mga advanced na tanong sa antas tungkol sa mundo, kasaysayan at heograpiya. Rhonda pa rin. Umupo na siya bago matapos ang tag-ulan. Sa loob lang ng kalahating oras, bago isumite ang mga sagot, palihim niyang ibinaba ang isang maliit na papel para kay Rainy. Napansin niyang nasa papel ang lahat ng sagot. Bagamat nahihirapan si Rainy sa mga tanong, hindi niya ito pinupulot. Ang kapaligiran ay matindi gaya ng ilan. Halos umiyak ang mga estudyante dahil sa mahihirap na tanong. Walang alam si Rainy sa mga sagot, ngunit sa pagbabasa ng mga tanong ng mabuti, napagtanto niya na ang sagot sa unang tanong.
ay nakatago sa huling tanong. Sa parehong paraan, lahat ng mga sagot ay nasa mga tanong mismo. Matapos malaman iyon, madali niyang isinulat ang mga ito at mahusay sa gawain. Ilang sandali pa, ang resulta ay inihayag at muli lamang maulan ang pumasa. Nakakagulat sa kanya dahil nanloko si Rhonda. Gusto niyang i-lock siya, at iniwan siyang maghintay para sa karagdagang pagtuturo. Pagkatapos ay isang grade student na nagngangalang Sticky Washington. Papasok sa kwarto. Ang Sticky ay may eidetic memory. Ibig sabihin na aalala niya lahat ng tinitignan niya. Siya lang din, na nakapasa sa pagsusulit sa kanyang batch. Na sa tingin niya ay kakaiba. Dahil may ibang nanloko. Ito pala, pareho sila ng karanasan bago ang pagsusulit. At nakilala ang parehong babae, na naghulog ng kanyang lapis sa dumi sa alkantarilya. Alam nila, ang aktwal na layunin ng lansihin ay subukan ang kanilang katapatan at kabaitan. Sa makatuwid, pumasa sila, at ang iba pang mga estudyante, na nakatutok lang sa tanong. At hindi, bigla, may babaeng tumatakbo papunta sa kwarto, at ipinakilala ang sarili niya bilang Kate. Siya ay isang athletic at adventurous na babae, na hindi pumupunta kahit saan. Nang wala ang kanyang pulang balde ng mga gamit, sinabi ni Kate na hindi talaga siya nakapasa sa pagsusulit, dahil masyadong mahirap ang mga tanong. Sa totoo lang, siya ang napili, dahil tumulong siya sa number 2. Itaboy ang lahat ng galit na magulang, sa pamamagitan ng paglikha ng distraction. Saka sumali sa grupo sina Krista at Dua. Nakalampas na rin sila sa pagsusulit, at medyo confident, na aabot sila sa bangka. Kanang akademya, si Krista ay hindi talaga. Who thinks na lahat ay mas mababa sa kanya. Pagkatapos mag-assemble ang team, ipinakilala sila kay Milligan, ang overseer ng susunod na pagsubok. Inutusan niya silang pumasok sa isang silid. Sunod-sunod na pinona si Krista. Pumasok siya sa kwarto, at napansin ang chessboard pattern floor. Isang tala sa sahig ang humihiling sa kanya na tumawid sa silid. Nang hindi natatapakan ng itim o puting mga parisukat, she bluntly says no, pagtanggi na gawin ang gawain. Dahil sa tingin niya ito ay isang trick na tanong. Milligan disqualified at hiniling sa kanya na umuwi. Sunod-sunod na pumasok si Dua sa kwarto, at ginagamit ang kanyang mga kakayahan sa atleta, upang tumalon sa dilaw ng mga parisukat. Damaykit siya sa dingding, at madaling tumalon sa kabilang dulo ng kwarto. Pagkatapos niyang pumasa, pumasok si Kate dala ang kanyang pulang balde ng mga gamit. Gumamit siya ng lubid mula sa kanyang balde at itinali ito ng mahigpit. Para gumawa ng pathway, matagal nang nagtatrabaho si Kate sa isang circus, at madali, lumakad sa mga lubid. Ginagamit niya ang kanyang mga kakayahan upang maabot ang kabilang dulo, at kumpletuhin ang gawain. Kapag ito ay malagkit na turn, binasa niyang mabuti ang tanong. At alamin iyon, partikular nitong hinihiling sa kanila na huwag humakbang gamit ang kanilang mga paa. Kaya sa halip ay sumakay siya sa 4 at tumawid sa silid. Lastly, Rainy, salamat sa mahabang panahon. At pasimpleng naglakad papunta sa kabilang dulo ng kwarto, nang tanungin kung paano siya nakalampas sa pagsusulit. Sinasabi niya na ang mga kahon ay may mas mahabang haba. Sinasabi niya na ang mga kahon ay may mas mahabang haba. Ibig sabihin ay hindi sila parisukat. Mula noon, tanong sa kanila na huwag tumapak sa mga parisukat. Paimpol siyang tumawid at dumaan. Pagkatapos noon, hiniling ni Milligan na sumama sa kanya sa lugar, kung saan ang kanilang huling pagsubok. Kukunin. Dinadala niya sila sa isang imbornal. Sinasabing ito ang landas, upang makarating sa kanilang destinasyon. Nahanap ito ng mga bata. Ang entrance exam sa naturang prestihiyosong paaralan. Ginagawa ang mga finalist na maglakad sa dumi sa alkantarilya. Napansin din yun ni Rainy. Wala sa mga examiners ang nagbanggit ng bangka, Wright Academy at may tiwala pa rin siya kay Milligan. At sinundan siya upang marating ang harapang damuhan ng isang mansyon. Iniwan sila ni Milligan ng ilang minuto, upang suriin kung ang lahat ay handa na. Sa loob kapag ang mga bata ay naiwan sa kanilang sarili, nagsisimula na ba siyang mag-ehersisyo? Habang ang tatlo naman ay nag-uusap tungkol sa kanilang pamilya. Inihayag ni Kate na namatay ang kanyang ina. Noong bata pa siya, at iniwan siya ng kanyang ama sa isang ampunan. Hindi niya siya sinisisi, dahil doon niya natagpuan ang kanyang pagmamahal sa mga circle. Inihayag din ni Rainy na hindi niya kilala ang kanyang mga magulang. Ngunit namimiss pa rin niya ang mga ito sa pangkalahatan. Sinundan ni Dua ang isang komento. Sinasabing mahal siya ng kanyang mga magulang at tinatawag siya kanilang himala.
Mabuti para sa iyo, Dua. Sumusunod na. Tinawag sila sa loob ng mansyon. Parang maze yan. Lumitaw si Rhonda sa harapan nila. At inihayag na siya ay ipinadala upang subukan ang mga ito. Para sa susunod na gawain. Sila ay kapitan ng 4 na magkakaibang bahagi ng maze. At hinihiling na humanap ng paraan para makarating sa ikalawang palapag. Sabay akyat nila sa 2nd floor. Lilipas ang unang 3 magbell. Bilang pahiwatig, Rhonda mentions na dapat nilang magawa ito. Nakapikit ang gawain. Sa wakas magsisimula na, and Rayleigh agad nagsimulang maghanap ng clues. Nakikita niya na ang bawat pintuan ay may 4 na palatandaan na tumuturo sa iba't ibang direksyon. Samantala, siniseryoso ni Sticky ang clue at sinusubukang lutasin ang maze ng nakapikit. Dahil sa photograph at memory niya, mabilis siyang nag-navigate sa daan. Ang puot sa kabilang banda ay nag-iisip sa labas ng kahon. Binuksan niya ang isang vent sa dingding at ginamit ito upang umakyat. At sa wakas ay may Dua na sumusunod sa malagkit sa paligid. Nang makarating siya sa hagdan, tinulak siya ni Dua sa pader, at tumunog ang kampana sa harap ng lahat. Hindi nagtagal ay nalaman ni Rayleigh na ang mga palatandaan ay nasa braille, na nagsasabi sa kanya ng direksyon. Umabot din siya sa hagdan at tumulong sa pagdikit. Nandyan na si Kate at hinihintay sila, para sabay silang magbell. As they do, panalo ang 3 at disqualified si Dua. Sa mga tagubilin, ito ay sinabi na ang unang 3 upang tumunog ang kampana mananalo. At dahil malagkit, si Kate at Rayleigh ang 3 na sabay na tumawag. Unang araw, sumusunod na, sila ay ipinakilala sa utak ng gawain, si Mr. Nicholas Benedict. Habang pinag-uusapan nila ang karagdagang oryentasyon, ang ika-4 at pinakabatang miyembro na pinangalanang Constance, sumali sa kanilang koponan. Siya ay isang maliit na matalino at matalinong babae. Wala siyang pakialam sa iniisip ng sinuman. Ito pala, naipasa niya ang pagsusulit na medyo naiiba kaysa sa iba. Una niyang tinawid ang lahat ng tanong. Sinasabing mali sila. Pagkatapos ay sinuwi niya ang mga tagubilin. At nagdala ng maraming lapis hanggat gusto niya. At sa huling pagsubok, nag-enjoy siya sa sandwich sa halip na lutasin ng maze. Napili pa rin siya ng kanyang kakaibang personalidad. Pagkatapos ay para sa sandali ng katotohanan, Mr. Sabi ni Benedict sa kanila, na hindi pa sila na-recruit para sa 2 scholarship sa akademya. Sa halip, sila ay napili para sa isang undercover na misyon. Upang iligtas ang mundo, halos hindi maintindihan ng mga bata ang nangyayari. Paliwanag ni Mr. Cumberbatch na sila lang. Sino kayang tapusin ang emergency? At iligtas ang mundo mula sa kaguluhan. Misteryoso pala, subliminal na mensahe, ay binobroadcast sa buong mundo, sa pamamagitan ng mga radyo at telebisyon. Kapag nakikinig ang mga tao sa ganyang TV, at mga palabas sa radyo, tunog lang ang naririnig nila, na may pinakamataas na dalas, ngunit sa likod ng tunog na iyon, may nagdagdag ng mga marahas na mensahe sa mababang frequency, na hindi mahuli ng tainga ng tao. Bagaman hindi marinig ng mga tao ang mensahe, ang kanilang utak ay tumutugon sa dalas, kaya hindi nila namamalayan nagsimulang maniwala sa mensahe, na ikinababahala nila. Mga mensaheng ito, lumikha ng ilusyon ng internasyonal na gulat, na tinatawag nating emergency. Pagkatapos ng 1 taon ng pananaliksik, nalaman na ni Mr. Benedict, na, ang mga senyales ng mga mensahe ay nagmumula sa isang isla. Iyon ang tahanan ng paaralang pambata. Kaya mga bata lang ang pinapayagang pumunta doon. Sa makatuwid ang kanilang grupo ay napili para sa gawain. Binibigyan niya sila ng opsyon na tumanggi. At masaya na nakilala niya ang mga matatalinong bata. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, lahat sila ay sumang-ayon na sumali sa misyon. At simulan ang kanilang pagsasanay.